Hello, good evening mga kapatid. Magandang gabi sa inyong lahat. Andito na naman ako, mangungulit sa inyo. Sa oras na to, gabi na dito sa amin. Alas 9, alas 9:10 na po dito sa amin. Ngayon lang ako nakapag solo video dahil medyo na busy ako kanina. So, sana wala kayong puas na manood sa akin sa aking mga ano dito sa aking video. Una sa lahat, manalangin muna tayo para i-guide tayo ni Lord sa ating gagawin sa gabing ito. Sa bagay kanina, gumawa na po ako, na-upload ko na ngayon. Pero nagkamali lang ako doon sa pag-upload dahil dapat pala 2 upload ang gagawin ko. Inisa ko yung 4 na ano na yon na video. Pinag-isa ko lahat. So mali pala yun. So ngayon, inulit ko siya na bawat ano pala is 2 lang. 2 page. So, ngayon, sabi ko, sige, i-erase ko na lang muna para panibago ako itong gabing ito. So, sana wala kayong sawa na makikinig sa akin sa gabing ito. Bago tayo magsimula, mga kapatid, manalangin muna tayo. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Lord. Sambahin ka, Lord, sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, sa gabing ito, Panginoon, Lord, ikaw ang aming patnubay at gabay, Panginoon, sa aking gagawin ngayon, Panginoon, Lord God, para sa iyong kapurihan po, Panginoon. Salamat, Lord God, sa gabing ito, Panginoon, Lord God, na I pray, Panginoon, na wisdom at knowledge, Panginoon, ibigay mo po sa akin, Panginoon, sa gabing ito. At Lord, ikaw lahat, Lord, ang masusunod sa aking gagawin sa gabing ito. Salamat po, Panginoon. Thank you for your precious blood. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa gabing ito, kasi by feeds kasi itong isi-share namin sa inyo. Kaya, ang ginawa ko ay kanina, yung 4 na page ay pinag-isa ko po. Mali pala yun. Mali. So, binago ko po. So, sa oras na ito, magsimula tayo sa Episo. Mga kapatid, sa Episo tayo magsisimula. Episo 5:15-16. Ang sabi dito, paano makakatulong sa mga Kristiyano ang pagiging maingat sa kanilang mga pinapanood at pinapalabas sa ng oras na iyon. Sa Episo ito, 5:15-16. So, tinatanong na paano nakakatulong ang mga Kristiyano sa pagiging maingat sa kanilang mga pinapanood at pinaglalaanan ng oras. So, ang address kasi dito mga Kristiyano po, mga kapatid. Pero, open ito sa kahit hindi Christian pa. So, kasi pag sinabi natin Christian, mananampalaya, ano ba yan?
mananampalaya na po siya. Hindi ko na siya po ay talagang naglilingkod na sa Lord. So, dahil tayo naglilingkod na sa Diyos, magpagamit tayo sa Diyos. Ito pong mensaheng ito para po sa ating lahat. Ang nakuha ko po sa talatang ito, ang sabi kasi dito sa Efeso 5:15-16, sabi dito paano makakatulong sa mga Kristiyano ang magiging maingat sa kanilang mga pinapanood at pinaglalaanan ng oras. Pinaglalaanan daw natin ng oras. So, ibig sabihin, ang binabanggit nila dito, yung pinapanood nating hindi karapat-dapat para sa mga Kristiyano. Kagaya ng mag-sample tayo, kagaya ng mga television, sometimes na nanonood tayo, mayroon tayong napanood doon na mga yung malaswa o yung mga malaswa na pelikula, na mga palabas, at saka yung pinapanood natin, may mga barilan, may mga basta maraming hindi karapat-dapat para sa Lord. Kaya iyon yung binanggit dito sa Efeso 5:15-16. So, sa akin, ang nakuha ko sa mga talatang ito, mag-ingat tayo sa mga bagay na hindi kapuri-puri sa ating Panginoon. Yung mga bagay na hindi kapuri-puri, ibig sabihin yung mga malaswa na mga palabas. Kasi, ang sabi nga ay, paano makakatulong sa mga Kristiyano ang pagiging maingat. So, malaking tulong po. Malaking tulong. Bakit? Dahil, imbis po na ilaan natin ang ating panahon, ang ating pagpanood, na nga walang kabuhay-buhay, nag-aksaya lang tayo ng panahon, na dapat igugol na lang natin sa pagbasa ng mga ng kanyang banal na salita, o kaya i-share natin sa ating kapwa, o kaya maraming magagawa sa ating buhay Kristiyano na tayo po ay ginamit na ng Panginoon. Dapat yung mga panuorin natin, yung kapuri-puri sa Lord. Kung mayroong mga kanta dyan na mga Christian, so kantahin natin. Kantahin natin para sa Lord. Magbasa tayo ng kanyang banal na salita at mag-share tayo sa ating kapwa. Yan kasi ang nakita ko ditong mahalaga sa buhay Kristiyano. Dahil kung tayo ay maki-isa sa mundong ito, ay nawawala po ang ating pagka-Kristiyano. Diba? Kailangan natin na yung ating mga pinapanood sa mga telebisyon, ang pagbabasa ng mga masaswa na mga babasahin, gaya ng comics, mga libro na makamundo. Ito ang mga walang kabuluhan sa ating buhay Kristiyano. Kasi nakalaan sa ating oras
ang dapat bigyan natin ng pansin. Kasi mga kapatid, sa aking lang sa pagsunod natin sa Panginoon. Kailangan natin maging maingat. Maging maingat tayo sa lahat ng bagay. Kahit na sa pananalita natin mga kapatid, kailangan maingat tayo. Hindi yung basta na lang tayo nagsasalita na nakakasakit sa ating kapwa. Kaya napakaganda yung aral dito na ito ay walang mga kabuluhan sa ating mga Kristiyano. Ilaan natin ang ating oras o panahon sa mga bagay na panlangit para maluwalhati ang ating Panginoong Diyos. Gaya ng pagbabasa ng Bible, manalangin at may pasasalamat. Yun kasi ang pinaka-sentro ng ating buhay Kristiyano mga kapatid. Lalo na yung manalangin tayo sa mga may sakit, sa mga nangangailangan, no? Sa may mga problema. I-share natin ang gospel ni Lord at sabayan natin sa panalangin. Manalangin tayo na may pasasalamat. Yan talaga ang gusto ng Panginoon na gawin natin. Kahit na hindi po Kristiyano, kung tayo ay tanggapin natin si Jesus Christ as a Lord and Savior, tayo po ay karapat-dapat sa ating paglingkod sa Panginoon. Purihin ang Diyos sa gabing ito dahil ang mga babala kasi ng Panginoon sa atin na kailangan tayong mag-ingat. Mag-ingat tayo sa mga bagay na hindi kapuri-puri sa Panginoon. Alam ko itong video namin na sa YouTube ay marami nang narating nito. Umabot na po ito sa ibang bansa. Umabot na kung saan-saan, lalo na sa mga OFW. Kaya yung mga OFW, maraming salamat sa inyong lahat. Dahil ako rin noon, isa ring OFW, kagaya nyo. Kaya ang buhay natin napakahirap. Malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay. Sa ating mga kamag-anak, sa ating mga anak. Malayong tayo. Kaya purihin ang Panginoon sa gabing ito dahil ginawa ito, ang mga sharing ito sa solo video namin para maabot po kayo. Maabot kayo kung saan man kayo lugar. Sa US, kung saan-saan po sa ibang bansa. Nakakarating na po ito. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa wisdom at knowledge na binigay sa akin ng Lord, na ginamit niya ako para mag-share sa inyo ng kanyang gospel. Thank you mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka Lord at sambahin ka Lord sa Espiritu at sa katotohanan. Sa pangalawang natin, buksan natin ang ating Bible
sa Pilipos 4:8 na sabi niya dito, dapat nakatuon ang pansin lahat ng Kristiyano ayon sa Pilipos 4:8. Kapag pumili sila ng mga bagay na kanilang pinapanood ay pinaglalaanan ng oras, ay kailangan yung makalangit na mga papanuorin. Dahil minsan doon tayo nagkakasala. Mga kapatid, ang buhay ng Kristiyano ay hindi madali. Kung tayo ay nalilihis sa landas na hindi kapuri-puri sa Diyos, mag-ingat tayo palagi sa mga pinapanood natin, sa mga palabas sa telebisyon o sa mga anumang binabasa natin. Kaya, purihin ang Panginoon dahil kailangan, ang sabi dito, yung mga pinapanood natin, mga palabas sa television, mga binabasa at pananalita, sikapin natin makalapit tayo sa Diyos Ama sa pamaraan ng panalangin na may pasasalamat. Iwasan natin ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, gaya sa Kanyang harapan. Ituon natin ang ating oras at panalangin sa Panginoon dahil Siya ang tumubos sa atin sa ating mga kasalanan. Palaging manalangin na may pasasalamat dahil ito ang gusto at kalooban ng ating Diyos Ama. Purihin siya. Purihin ang Panginoon. Lord, binabalik-balik niya talaga dito sa Pilipos 4:8. Yan ang talaga ang palagi niyang binabalik-balik na sasabihin sa atin na mag-ingat tayo. Ingatan natin ang makamundong gawain. Mga makamundong mga binabasa natin at mga pinapanood. Iwasan natin mga kapatid dahil hindi natutuwa ang ating Panginoong Diyos. Purihin ka po, Panginoon, sa gabing ito. At ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat na kayo po ay palagi nakatunghay sa aming mga sharing dito sa solo video. Ako'y nagpapasalamat po mga kapatid. Kahit nasa malayong lugar kayo, malayo kasi kayo sa inyong pamilya, pero alam ko may time pa kayo na magbasa ng Biblia, makikinig ng Kanyang mga salita, Word of God, at nag-iingat kayo sa inyong mga pananalita. Mga kapatid, importante po yun sa atin. Dahil lalo na sa mga OFW na pakalayo sa kanilang pamilya, kailangan natin ito na mga kapatid. Kaya itong Pilipos 4:8 ay isulat nyo po ito at basahin po ninyo sa inyong Bible. Sa gabing ito, ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Sana may makukuha kayong aral dito sa aking sinishare sa inyo. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig, sa inyong paglaan
ng inyong mga oras para makinig at manood sa aming mga binabahagi sa inyo. Salamat po. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Lord. Sambahin ka, Lord, sa Espiritu at sa katotohanan. Thank you, Lord. Hallelujah, sa oras na ito. Ako po'y nagpapasalamat, Panginoon, Lord God, sa kabutihan mo sa buhay ko. At Lord, marami ding salamat, lalo na sa mga OFW na pakalayong lugar, Panginoon, Lord God. Kung saan-saan sila sa sulok ng mundo. Panginoon, ingatan mo po ang mga OFW. Mga nandoon, kahit hindi OFW mga Panginoon, yung mga nandoon sa malayo na mga kapatiran namin. Lord God, ingatan mo po sila, Panginoon. Bless mo po ang kanilang buhay. Huwag mo po silang pababayaan, lalo na sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, kamag-anak, o sa kahit sino pa man. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Amen.